Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga negosyo na siguradong kikita. Alam ko na marami sa inyo ang naghahanap ng paraan para kumita ng extra income. Kaya naman I'm sharing with you these business ideas na patok ngayon. Siyempre, lahat tayo gusto yung sigurado, yung walang lugi, di ba? Kaya stay tuned lang kayo kasi tutulungan ko kayong magsimula. Okay, mga beshi. Bago tayo mag-dive sa mga business ideas, importante na alam natin kung ano ba yung market research at niche selection. Ito yung unang hakbang para masigurado natin na magiging successful ang ating negosyo. Kasi, hindi naman pwedeng basta-basta ka lang magtayo ng negosyo nang walang plano. Kailangan natin ng solid na foundation para hindi tayo matumba sa unang hamon pa lang. Dapat alam natin kung ano ba yung mga sinisigaw na market, ano ba yung mga pangangailangan nila na pwede nating solusyonan. Kailangan nating makinig sa boses ng ating mga potential customers. So, paano ba natin gagawin yon? Simple lang, mga bishi, mag-research tayo. Maghanap tayo ng mga reliable sources at alamin natin ang mga trends at demands sa market. Pwede tayong magtanong-tanong sa mga tao, magbasa ng mga articles online, or manood ng mga videos about sa mga trending na products or services. Maraming paraan para makakuha ng valuable information. Dito natin malalaman kung ano ba yung mga hot items ngayon, yung mga pinipilahan ng mga tao. Importante na alam natin kung ano ang patok sa market para hindi tayo mahuli sa trends. At syempre, importante rin ang niche selection. Dito natin pipiliin kung ano ba yung specific na market yung gusto nating pagtuunan ng pansin. Kailangan natin ng focus para mas madali nating maabot ang ating target audience. Dito naman natin pipiliin kung ano ba yung specific na market yung gusto nating pagtuunan ng pansin. Kailangan natin ng focus para mas madali nating maabot ang ating target audience. Halimbawa, kung mahilig ka sa mga beauty products, pwede kang mag-focus sa pagbebenta ng mga skincare or makeup. Maraming tao ang interesado sa ganitong mga produkto. Kung mahilig ka naman magluto, pwede kang mag-start ng food business. Pwede kang magbenta ng mga specialty dishes o kaya naman ay magtayo ng food truck. Ang importante, mga beshi, is passionate ka sa niche na pipiliin mo. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, mas magiging madali sa'yo na i-manage yung business mo at mas magiging masaya ka sa ginagawa mo. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, mas magiging madali sa'yo na i-manage yung business mo at mas magiging masaya ka sa ginagawa mo. Pasyon ang magbibigay sa'yo ng lakas para magpatuloy kahit mahirap. Isipin mo na lang, parang naglalaro ka lang. Kapag enjoy ka sa game, hindi mo namamalayan yung oras, di ba? Ganon din sa business, kapag passionate ka, hindi mo mararamdaman yung pagod. Kapag enjoy ka sa game, hindi mo namamalayan yung oras, di ba? Ganon din sa business, kapag passionate ka, hindi mo mararamdaman yung pagod. Mas magiging productive ka at mas mag-enjoy ka sa bawat hakbang. Ganon din sa business, kapag passionate ka, hindi mo mararamdaman yung pagod. Magiging mas motivated ka at mas magiging committed ka sa iyong goals. So, ayan ha, mga bishi, huwag kalimutan ang market research at niche selection. Ito yung magiging foundation ng business mo, kaya dapat strong and stable. Ito yung magiging foundation ng business mo, kaya dapat strong and stable. Tandaan, ang tamang paghahanda ay susi sa tagumpay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakasikat at convenient na business ngayon, ang online selling. Sa panahon ngayon, napakadali na lang magbenta ng mga produkto dahil sa teknolohiya. Hindi mo na kailangan ng malaking kapital para makakapagsimula. Dito, mga beshi, hindi mo na kailangan ng physical store kasi pwede ka nang magbenta gamit lang ang iyong cellphone o computer. Pwede kang mag-manage ng iyong negosyo kahit saan ka man naroon, basta may internet connection ka. Imagine, nasa bahay ka lang, nag-aayos ng mga paninda mo online, tapos biglang may bumibili na. Ang saya-saya, di ba? Hindi mo na kailangan mag-alala sa mga overhead costs tulad ng renta at utilities. Hindi mo na kailangan makipagsisiksikan sa traffic, makipag-away sa pila, at magbayad ng mahal na renta. Pwede ka pang magtrabaho sa comfort ng iyong tahanan, kasama ang pamilya mo. Isa pa sa mga advantage ng online store is mas malawak ang reach mo. Hindi ka limitado sa iyong lokal na komunidad lang. Kung dati, yung mga kapitbahay mo lang yung mga potential customers mo, ngayon, pwede ka nang magbenta sa buong Pilipinas. O kahit pa sa ibang bansa, ang dami mong pwedeng maab na customers.
Marami ring platforms na pwede mong gamitin para mag-start ng online store. May mga options ka depende sa kung ano ang mas convenient at mas madali para sa'yo. Pwede kang gumawa ng sarili mong website, or pwede ka ring magbenta sa mga sikat na online marketplaces like Shopee, Lazada, or Facebook Marketplace. Ang dami mong pwedeng pagpilian. At syempre, para mas lalong lumago ang online business mo, importante ang marketing. Kailangan mong ipaalam sa mga tao na may produkto kang binebenta. Gamitin mo ang social media, mag-post ng mga magagandang pictures at videos ng products mo, at mag-live selling para mas maka-engage sa mga customers. Mas interactive, mas maganda. Huwag ka ring matakot mag-experiment mga bishi. Subukan mo ang iba't ibang marketing strategies. Subukan mo yung iba't ibang strategies para malaman mo kung ano yung pinaka-effective para sa business mo. Ang mahalaga, patuloy kang nag-innovate at nag-adjust. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong malaki ang potential at swak na swak sa panahon ngayon, online selling is the way to go. Huwag nang magdalawang isip, simulan muna ang iyong online business ngayon. Kung gusto mo naman ng mas secured na negosyo, yung tipong may pangalan na at kilala na ng mga tao, franchising is a good option for you. Dito, bibili ka ng karapatan para mag-operate ng isang branch ng isang established na brand. Ang maganda sa franchising, mga beshi, is hindi mo na kailangan mag-isip ng business concept, mag-develop ng products, o mag-establish ng brand identity. Kasi lahat ng yan, provided na sa'yo ng franchisor, parang instant business na rin siya in a way. May training and support ka rin na makukuha sa franchisor, kaya hindi ka nila bibitawan sa ere. Tutulungan ka nila from the start hanggang sa maging successful ang business mo. Siyempre, may investment cost ang franchising. Pero, mas mababa naman ang risk compared sa pag-start ng business from scratch. At dahil established na nga yung brand, mas mabilis din ang return of investment. Marami ring franchising opportunities na available ngayon, from food carts to restaurants, from convenience stores to water refilling stations. Piliin mo lang yung brand na swak sa budget mo at sa passion mo. Kaya kung gusto mo ng negosyong sigurado at may brand na, franchising is definitely worth considering. Alam mo ba, mga beshi, na pwede kang kumita gamit lang ang skills at talents mo. Hindi mo na kailangan pang lumabas ng bahay o maghanap ng traditional na trabaho. Yes, you heard that right. Sa panahon ngayon, napakaraming opportunities na available online. Sa panahon ngayon, in-demand ang mga digital services, at sigurado akong may talent ka na pwede mong pagkakakitaan online. Hindi mo na kailangan pang mag-commute o magtrabaho sa opisina. Kung magaling kang magsulat, pwede kang maging freelance writer, content writer, or copywriter. Pwede kang magsulat ng articles, blog posts, o kahit mga e-books. Pwede ka ring mag-offer ng proofreading or editing services. Maraming nangangailangan ng mga taong magaling mag-edit ng kanilang mga dokumento. Maraming websites and platforms online na naghahanap ng mga writers, tulad ng Upwork, Fiverr, at Online Jobs PH. Dito mo makikita ang mga clients na naghahanap ng iyong serbisyo, like Upwork, Fiverr, and OnlineJobs.ph. Pwede kang mag-sign up at magsimula agad. Kung magaling ka naman sa graphic design, pwede kang mag-design ng logos, brochures, social media posts, o kahit ano pang visual materials. Ang mga businesses ay laging naghahanap ng magagandang designs or kahit ano pang visual materials. Pwede ka ring mag-offer ng web design services kung marunong kang mag-code at mag-layout ng websites. Pwede ka ring mag-offer ng web design services. Maraming businesses ang nangangailangan ng mga bagong websites o pag-update ng kanilang mga lumang sites. Kung magaling ka naman magsalita ng English or other languages, pwede kang maging online English tutor or translator. Maraming estudyante at professionals ang gustong matuto ng bagong wika. Marami ring companies and individuals online na naghahanap ng mga tutors and translators. Pwede kang magturo ng English, Spanish, Chinese, o kahit anong language na alam mo. At hindi lang yan, mga bishi. Pwede ka ring mag-offer ng virtual assistant services, social media management, online marketing, at marami pang iba. Pwede ka ring mag-offer ng virtual assistant services, social media management, online marketing, web development, at marami pang iba. Ang mga businesses ay laging naghahanap ng tulong sa kanilang online presence, web development, and more. Ang dami talagang opportunities online, at sigurado akong may perfect fit para sa skills mo. Ang dami talagang opportunities online, at sigurado akong may perfect fit para sa skills mo.
Kaya kung naghahanap ka ng negosyong flexible, convenient, at high-paying, try mo mag-explore ng digital services. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong flexible, convenient, at high-paying, try mo mag-explore ng digital services. Hindi lang ito magbibigay sa iyo ng kita, kundi pati na rin ng work-life balance na hinahanap mo. Last but not the least, pag-usapan naman natin ang real estate investments. Ito yung mga investment na tumataas ang value over time, kaya naman siguradong panalo ka sa long run. Isa sa mga pinakasikat na real estate investment is yung pagbili ng lupa. Kasi hindi naman nadadagdagan ang lupa sa mundo, di ba? So, as the demand increases, tumataas din ang value niya. Pwede mo ring i-rent out yung lupa mo para magkaroon ka ng passive income. Pwede kang magpatayo ng apartment building, commercial building, or kahit paupahan mo lang as parking space. Kung mas malaki naman ang budget mo, pwede kang mag-invest sa mga condominium units or house and lot. Pwede mo rin itong i-rent out or ibenta mo in the future at a higher price. Siyempre, tulad ng ibang investments, may risks din ang real estate. Kaya importante na mag-research ka muna bago ka mag-invest. Alamin mo yung location, yung potential ng property, at yung mga legal documents. Pero, kung ginawa mo lahat ng due diligence at nag-invest ka sa tamang property, siguradong magiging fruitful ang real estate investments mo in the long run. Ayan mga beshi, sana nakapagbigay ako ng mga ideya para sa mga negosyo na pwede niyong simulan. Remember, hindi naman kailangan na malaki agad ang capital. Ang importante, may passion kayo, masipag kayo at dedicated kayo sa negosyo niyo. At syempre, huwag kayong matakot mag-take ng risks. Kasi sa business, hindi mawawala yung challenges. Pero, kung determinado kayo at hindi kayo susuko, siguradong magiging successful din kayo. So ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na yan. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. See you in the next one. Bye!